Good morning, everyone. Today is a Sunday. It's Sunday morning here in UAE time. And magandang umaga sa inyong lahat at magandang gabi sa US at sa Europe. Madaling araw, I believe ngayon. At saan mang dako ng mundo, kumusta po sa inyong lahat dyan? I just wake up at magbe-breakfast pa lang po ako. So, chika-chika. Mega love shoutout dyan sa mga kaibigan ko dito sa YouTube, sa mga silent viewers ko. At kung hindi ko man kayo mabati, pasensya na dahil hindi ko ma-memorize. Off and on kasi ako na pumapasok na YouTube. Most especially pag may trabaho, nasa office ako, from Monday to Saturday, hindi talaga ako makakapag-YouTube kasi nga busy sa schedule. Now, makasilip man pero ayaw kong pumunta sa kung saan pupunta lang ako doon sa channel na kung gusto ko lang at doon lang ako nanonood. So shout out dyan sa mga kaibigan ko sa Team Hearts. Hi sa inyo, good morning. At dyan kaila sa mga viewers ko dyan sa baba, maraming sa inyo sa mga support ninyo. Mas gugustuhin kong konting kaibigan na rin sa marami. Kasi yung konti, alam mo, totoo yun. Yung marami, mahirap na yun. Sasalain mo pa, di ba? So, maraming salamat sa inyo na mamaos ako. Kay Sis Jem, hi, good morning Sis Jem. Kay Daishana, kay Tita C, kay Anak Ken, kay Sis Sam, kay Grace Cruz, kay Always Smile, sa mga naging kagrupo ko dati. Sino pa ba? Sino ba mga naging kagrupo ko dati? Si MBS Forever. Nakakalimutan ko na si mga bago nila mga channel dahil hindi na nga ako masyado. Sila Marichu, yan. Naalala ko pa yan sila. Tapos, si Mama Ness, diba? Si Bruce Sniper, yan, si Madam Lipstick, hi Madam Lipstick, at sino pa ba? Sino pa mga grupo namin na dati sa mga ka-team na hindi man ako umalis sa team para dahil ina ng away. Wala. Kasi may mga sinalihan akong grupo dati sa YouTube na alam mo yun, nasasama lang ako sa away, pero hayaan na natin. Tapos basta ako nakamove on na ako doon. Diba? So yun lang. And let's breakfast tayo. It's Sunday and a blessed Sunday, everyone. Anong balita dyan sa tabi-tabi? Kain tayo. Well, off ngayon kaya nakapag-breakfast ako. Wala mo ng intermittent fasting. Kasi usually, nag-intermittent fasting ako from Monday to Saturday. So, hindi ako ang last meal ko of the day is 7 o'clock in the night. At saka, ang first meal ko niyan is 1:00 na ng hapon. But in the morning, umiinom ako ng kape, yung black coffee lang, without milk or sugar, at saka warm water. I lose weight for almost 3 months na, 3 to 4 months. 5 kilos ang na-lose ko. So, magaling siya, maganda siya, kasi nag-walk din ako sa gabi. Pero ngayon kasi, alternate na lang kasi mainit na ang panahon ngayon dito. So ngayon, Sunday, so kakain tayo ng gusto natin. Kasi maganda pag intermittent fasting kasi wala naman siyang inaabot na ibang pagkain. Ano lang, bawas-bawas ka lang sa matamis. Tapos, mamantika, syempre. So, instead of normal oil, olive oil lang ginagamit ko. So, tsaka 2 beans. 2 beans ito eh. Tapos, ito siya. Sorry. Brown bread. Egg.
And then, sausage. Then, coffee without milk. Tapos yung, without sugar, yung milk na gamit ko is almond milk. Yan lang. Okay naman ang kape. Masanay ka rin pag hindi pag nasanay ka nang umiinom ng kape na walang sugar, okay na sa mo taste bud. So, anong kaganapan nga dito sa good? Wala eh. Pag Sunday kasi, usually, rest day ko na. Siyempre, kailangan magpahinga. So, but, nag-load na ako ng laundry ko habang kumakain ako. Kasi, nagpapalit ako ng bedsheet every week, every day off ko. Nagpapalit ako ng bedsheet with covers and everything ko sa kwarto pag Sunday. Tapos nagla-laundry na rin ako. Once a week lang naman ako naglalaba. Then, yun, linis ng bahay. Yun lang. At kung may time na is gala rin kung may oras. Pero ngayon mainit kasi nakakatamad lumabas. So, siguro mag-grocery na lang. Yun na lang muna. Ito muna. Anong mga balita dyan sa paligid? Parang kanina pagising ko sa umaga. After ko mag-pray, nag-check ako na sa social media. Ang gulo, daming away-away. Kala, matigil na yan. Kaya, pag stress ka everyday, hindi maganda eh. Naaapektuhan ka rin. Physically, mentally, naaapektuhan ka kung stress ka. Kaya parang iwasan. Just stay positive na lang. At saka, iwas na lang sa gulo. Hindi naman nakakatulong yun. Focus na tayo sa pangkabuhayan showcase natin, diba? Wala talaga kasi akong time mag-YouTube or mag-vlog. Kasi sa nature ng trabaho ko ay napaka-hectic ang schedule. Kaya mas ipa-priority ko yun. Kasi siyempre, doon ako kumikita, doon ako kumukuha ng pangkabuhayan. Yan ang bread and butter ko. So, kailangan focus ako doon. At siyempre, career-wise, di ba? Dahil ilang taon na lang naman ang igugugol ko sa pagtatrabaho. Magre-retire na rin ako. Hopefully, sir. So, siguro kung finally na mag-settle down na, so, at mag-decide na rin yung partner ko na mag-settle, for good, then, yun na yun. Di ba? Kailangan natin mag-focus na naman sa sarili nating pamilya. At ang gusto ko pag ako'y nag-retire, sa farm na lang magtanim, di ba? At may konting negosyo. Siguro naman enough naman yung masave natin dito para makapag-start up ng business sa Pilipinas. Though, maganda sa farm kasi gusto ko buhay probinsya, tahimik lang. Yung simpleng buhay lang. Ayaw ko na sa city, ayaw ko na sa city kasi nga, sa tagal ko na dito sa UAE, I've been here for 24 years, turning 25 years na. So, para bang, na ako sa buhay sa city, maingay. Usually nga, kung saan ako ngayon nakatira, is labas to sa center. Kasi mas prefer ko na hindi ako tumira doon sa sentro kasi nga, ayaw ko ng crowded places, gusto ko tahimik. Gusto ko uuwi ako ng bahay na relax ako. Nakapagpahinga na mabuti. Hindi yun ang kailangan natin yan. So, ganun lang. Then, yun na. Ang plano ko mag-farm na lang sa Pilipinas. Total, may lupa naman ako nabili. May na-invest naman tayo sa lupa. So, yun na lang pagyamanin natin.
Siguro. Pero hindi ko pa ihinto yung pag-YouTube ko. Pero, as ang YouTube ko naman is just to share lang naman kung anong meron ako. Just for fun, di ba? At mga memories ko, di ba? Yun lang. Kumita man to, okay lang. Okay lang din. Good enough, di ba? Pero hindi ito ang ang source of income ko talaga. Kaya nga, I don't mind, di ba? Wala akong upload or what. Dati pa naman, di naman talaga ito ang ko. Tsaka, ongoing pa naman, continue pa rin tayo sa advocacy nito. Tayo nawawala doon. On track pa rin tayo. Yung mga tao naninira sa atin yan sa tabi-tabi, ganyan talaga. Kahit naman ang gawin mong kabutihan, may masasabi pa rin sa'yo, di ba? At yung mga taong ganyan, sila ang hindi happy sa buhay nila. Kaya, hayaan natin sila, di ba? At least may ambag tayo sa buhay na kumita sila sa atin, di ba? So, yun. At sa mga kaibigan ko pala, na Team Hearts, hi! Love you sa inyo. Ako kasi pag tinato ako mabuti, mas more na kabutihan ang ibibigay ko sa'yo. Pero kung tatuhin mo rin ako hindi maganda, then I walk away. Hindi kita pag-aksaya ng panahon kasi hindi siya worth ng time ko. Ang time ko binabayaran. Kaya, at kung yun lang ang papatulan ko, no way na lang. Yeah. Kasi kung may mga problema, may mga paraan eh. Maraming paraan na pwede mo siyang, maraming platform para pwede mong sabihin kung anong problema mo, accusation mo, kung totoo ba yun, kung may pruweba ka or what. Punta ka ng punta tayo sa court. May mga at saka kung mga plans is huwag mo nang sabihin kahit saan kasi wala rin namang say-say, alam mo yun. Tsaka makikipag-away tayo dyan, kikisaw-saw tayo sa problema ng may problema hindi ano yun, hindi naaayon sa ng nasa itaas. Kung gusto mong magkaroon ka ng mga ganyan ng mga material na bagay, magkapera ka, magtrabaho ka, di ba? Pagtrabahuhan mo, di ba? Kasi, mas may dangal ka na nagkaroon ka niyan or nagka-invest ka sa mga bagay-bagay na sa sarili mong pawis at dugo ng galing mo na pinagtrabahuhan mo. Yun is more ang satisfaction na makukuha mo sa puso mo kasi sarili mong pagod yun eh. Pinagpaguran mo, talagang nag-force ka para makuha mo yung gusto mo, di ba? Sa sarili mong kakayanan. Hindi yung ambag ng ibang tao. Kasi, ano mo na yun eh, ego mo na yun siya. Kung ikaw may respeto sa sarili mo, ganito lang gagawin mo. Yeah. Mahirap kasi na breakfast na tayo. Mahirap kasi na yung nakatanghod ka lang sa iba, umasa ka sa iba. Mahirap yun. Walang kasiguraduhan yun. You should know to respect yourself. Yun lang talaga. Hindi naman lahat naman tayo, hindi naman perfecto eh. So, kailangan lang natin matuto tayong rumespeto. Respetuhin mo muna sarili mo bago ka respetuhin ng iba. Kasi hindi naman to lahat ng bagay na dadala sa tapang, sa bungangaan. Walang ganun. You should have your own dignity. Tsaka pangangalagaan mo yun. Pero sa mundo natin, di ba? Lahat naman kahit may gagawin kang kabutihan, lahat naman may masasabi. Lahat ng tao kasi hindi nasa satisfied. Pero kung alam mo yung kakayanan mo, hindi ka magiging kontento ka eh. Makukontento ka kung anong meron ka.
Basta ako, avoid ko na yung mga taong toxic sa akin. Pinagsisihan ko talaga yung mga past months na dumaan sa akin kasi nagpadala ako dun. Yun ang malaking regrets ko talaga yun at nakilala ko yung mga taong yun. Dati kasi inisip ko, I thought na walang masamang tinapay sa akin eh. Pero nagkamali pala ako. So, nagsisisi talaga. Malaking pagsisisi ko yun. Nung nakilala ko pa sila. Sila yung naging cross na dinala ko for few months. At nagpapasalamat din ako na from there, may mga taong nakilala na naging totoo. Andyan sila hindi sila naging kaibigan ko dahil sa may makukuha kami sa isa't isa. Walang ganun eh. Gusto namin is to complement each other. Maging positive lang kami sa isa't isa. Just enjoy our life, di ba? Ano naman ang away? Kaya masaya ako na nagkaroon ako ng mga tao sa paligid ko na bukas ang puso, di ba? Walang pakialaman. Or kung may masasabi man na i-adjust or advice sa'yo, makinig ka. Kung dyan ay susundin mo na sa sa'yo naman yun, di ba? Pero as long naman yun, own business lang, di ba? Tsaka, lahat kami hindi namin trip yung makipag-away. Kasi hindi namin yun ang, namin thing namin na makipag-away. Kasi nakaka-degrade kaya yung palagi ka nakikita sa social media, yung palagi ka lang may kaaway. Parang wala nang yung pagkatao mo. Parang na-line up ka na sa palaaway. Isang toxic na tao. Yun ang tawag doon eh. Isang toxic na tao. Sana nga na itong mga taong to is mahimasmasan. Kasi sa YouTube naman pwede ka naman kumita na hindi ka makipag-battle, makipag-away, o manira ng kapwa mo. Pwede ka naman kumita din di ba? So, yung mga taong sumusuporta doon, ganun din siguro sila, di ba? So, hindi natin lahat mapi-please. Kaya, we will go in our own way at magpakabuti tayo na maghanap buhay ng tama para kumita at mag-enjoy sa kinita natin, di ba? Ano nga? Tsaka, yung kailangan natin, we need always to pray and think positive. And kailangan natin palang isaalang-alang yung mga taong nakapaligid sa atin, di ba? Hindi natin kailangan na isipin mo lang yung sarili mo and then para lang sa sarili mong ano ba tawag dito? Interest. We should balance. Kasi huwag tayo maging selfish. Kasi bilog ang mundo. Hindi lahat ng oras nasa taas ka. Darating ang panahon nasa baba ka rin. And we should look back kung ano mga pinanggalingan natin, yung mga pinagdadaanan natin, at yun na magiging inspiration mo. At yung mga taong nasa paligid mo, yun na magiging inspiration mo. Kasi, for past few months talaga, yung para akong nagkaroon ako ng depression, nagka-anxiety ako, hindi ako nagtrabaho Kasi nagstay home lang ako kasi nga hindi, parang toxicated na talaga ako. So, what I did, nag-pray, then diba, to enlighten me, then good thing naman. But ito nga, back on track na ako, nagtatrabaho, diba? So, talagang doon ako tumingin sa mga kabutihan at pasalamat din ako at may mga tao na sa likuran ko, sa tabihan ko na mga mabubuti, di ba? Ilalagay ka nila sa kabutihan, hindi sa kasamaan. At ako ay nagpapasalamat sa mga taong to na naging
kaagapay ko, as in, kausap ko kung may time ako. At most especially sa taong hindi ako binitawan. Maraming salamat sa inyo dito sa kay Engineer C sa loves ko. Thank you, love, for everything. Thank you for loving me. Thank you for choosing me. Thank you being a good partner to me. And thank you for loving me for who I am. And I rest assured that till the end, you're my partner too. And sa mga kaibigan ko, maraming salamat. Kila Sis Jem, thank you so much. You're so kind. Continue to be a good person with a good heart. And sa mga kaibigan ko, sa mga naging kakilala ko dito sa YouTube, kila Tita C. Kay Tita C, thank you. Tita C, thank you. I love you. At ingat ka. Stay healthy always. Kay Inday Shana, mag-relax ka lang, huwag kang pa-stress, at continue yung pagpapagaling. Kakayanin natin to, makakaraos din tayo, di ba? And hopefully soon magkita tayo, for sure yan. And sino pa ba? Si Sam, hi, good luck sa business mo, and take care always. And thank you for being a friend. Sa mga Team Hearts, thank you so much sa inyo. At kay Bruce Sniper, thank you Bruce Sniper. Kay Sassy Classic, kay Jayda, hi Day, hello. And kay sino pa ba? Sa mga supporters ko, Mama Ness, thank you for supporting me to MDS forever, MB channel, sa lahat ng mga naging kaibigan ko dito sa YouTube na alam ko mga silent viewer ko sila. Thank you so much sa inyo. Alam ko nagugulumihan lang kayo sa mga nangyayari ngayon sa YouTube. Just look positively lang, stay on track, na hindi tayo maligaw sa mga may mga itim na puso, di ba? So, yun lang, and good luck. At sa lahat ng tao dyan na continues putting me on their content, good luck sa inyo. And God bless. Sana nga ma-enlighten kayo ni Lord. Pinagpipray ko pa rin kayo na sana maging okay everything. Though hindi na, siguro, I learned my lesson. And I just forgive you everyone, but hanggang doon na lang yun. I will be distance on you guys, kasi hindi kayo mabuting kaibigan para sa akin at kahit kanino man sa mga pinagagawa niyo. But anyhow, I'll keep on praying on you na ma-enlighten kayo, at sana nga focus kayo sa sarili niyo mga pamilya. Tingnan nyo muna ang bakuran nyo bago kayo mamintas ng ibang tao. Okay? So, good luck and blessed Sunday everyone. And ano man kung saan dako man kayo ng mundo, nagdi-dinner kayo, nagbe-breakfast, enjoy your day, the rest of the day, and God bless you all. I love you. Bye!